Kanino po itong farm? Ang pagkakalam ko ito kay Congressman na Sunny Lagun. Hindi po ba ito pagmamayari ni Atong Ang? Ay, ang alam ko po hindi. Pero sir, nakita nyo na po Sino po? si Atong Ang dito. Ay, sa TV po nakakita, pero dito po ay talagang kailan pa man. Hindi ko po nakakita. Sa kabihira po pumasok dito. Pero may possibility ba na may joint venture or pagmamayari din ito at some point ni Atong Ang? Kasi marami mga pangsabong na tandang eh. Pero pagkakalam ko po talaga sa umpisa ay si Kung Sunny Lagun ang nagano po rito. At katunayan po ay si Kung Sunny din po ang nagpagawa ng resolusyon ng barangay na pagmamari ito ni Kung Sunny Lagun na may posibilidad po na parang gawin golf course. Pero si Kung Sunny po talaga alam ko na may mayari. Bali sir, bago tayo pumunta dito, nag-coordinate sa inyong NBI. Napunta po sa barangay. Nagpasama po rito. Ano daw pong sabing purpose bakit po pupunta dito ang NBI? Hinahanap daw po yung kay farm ni Kung Sunny Lagun. Ngayon po naman, bilang sa barangay chairman, siguro naman alam po natin kung kani-kaninong farm ang mga narito. Sir, may possibility, nangyari na ba before na may lumapag dito na helicopter? Parang sinasabi ho nila na dito bumaba yung kay Kung Sunny yung chopper o yung helicopter. Pero Atong Ang, wala kayo nakita? Ay, wala po ako ni minsan na balita na nagpunta rin po si Atong. So, never pa nakita dito or may alam din kayo kahit papano? Pero pagkakalam ko po, at yan naman po bali-balita, siyempre po ang barangay kapitan ay number 1 chismoso ng barangay at lahat ng mga marites. Pero sa pagkakalam po, wala po ni isa na lumabas na nagpunta rito si Atong Ang. So chismis lang na nakarating dito si Atong Ang. Pero kahit chismis po, parang wala po akong nababalita na gano'n. Okay. So, sir, Kap, narinig nyo po na una, harboring a criminal pag nagtatago daw yung kung sino man dito kay Atong Ang. Narinig nyo po ba yun? Para na marami po napanood sa TV, na nagbabaral po kahit sa Facebook. Anong reaction nyo doon? May nagtatago nga ba kay Atong Ang dito sa lugar nyo? Sa pagkakaalam ko po naman, parang wala po naman kumukup-kup. At isa pa, diyan po pa, lagi po. Ako'y napakalaga po riyan sa mga gayang nagtatago sa mga kriminal. Ay agad ko po itinuturo sa pulisya at katunayan po mga ilan na rito na huli na nagpapatuloy sa akin mga ahensya ng ating gobyerno, lalo ng kapulisan. O hindi po natin kinukumbina yung mga gayang mga pagtatago. So may lumabas po ngayon na kay Remulla na sinasabi na may 10 million reward money doon sa makapagtuturo nga kay Atong Ang. Anong reaction nyo dito? Ay, wala naman po akong magiging reaction diyan dahil siyempre kay mga kilalang tao yan, unang-una hindi ko po malalaman kung saan po nagtatago yan. Pero pag sa amin pong barangay, siguro magtatago yan ay basta tagarap at may makakapulturo, hindi po naman natin kinukonsinti yung mga gayang bagay. Sir, gaano kalawak po pala itong farm? Ang pagkakaalam ko po ito, higit ko muna sa mga 100 hektarya yan. Just to confirm sir, dito inaalagaan yung mga panabong. O dati po, may mga manok daw po diyan. Pero ngayon, Ay wala na pong sigurong manok diyan. so wala Dahil pinagtatalian na po ng baka eh. Okay, so ano tawag dito? Pero sige, ikaw, anong panawagan mo kay Atong Ang sakali man? Ay siguro ang panawagan ko po ay harapin po niya yung kanyang kaso at makapagtulungan po siya sa ahensya ng gobyerno para sa ikalulutas po ng kaso. Okay. Tinuturing na po ng DILG bilang most wanted sa Pilipinas ang kliyente po ninyong si Atong Ang. Ano pong masasabi niyo doon? Most wanted. Parang tayo nanonood ng pelikula. Meron pa tayong mga terminology na armed and dangerous. Napakadelikado ng mga ganong pananalita. Nakakapangambaw yung mga ganong pananalita. Sana hindi tayo hindi manggaling sa gobyerno natin mga salitang ganyan na walang basihan. Parang naghahanap tayo ng dahilan at pamamaraan para mapalabas natin na si Mr. Ang nanlaban. Ano ba yan? Opo. Pero hanggang ngayon po, ay nandito pa ba sa Pilipinas ang kliyente po niyo? Nagkakausap pa ba kay Attorney Gab? Huli kami nagkausap, Alvin, sa totoo lang, Lunes o Martes ng nakaraan. Tapos? Dahil nagpapirma ako sa kanya ng ilang papeles para sa appearance kung sinasabi sa mga kaso sa probinsya. Opo. Ngayon po? But since then, nagkagulo na. Hindi na kami nakapag-usap. Po. So ano po ang payo niyo, Attorney Gab, ano ang payo ninyo sa inyong kliyente? Dapat na ba siyang sumuko? Tingnan mo sabi ng PNP most wanted siya. Tapos armed and dangerous siya. Tapos on top of that, nag-alok pa ng 10 million pesos na pabuya. Parang nga, kung nanonood ng pelikula, Alvin, na untouchables. Pero ang pinakapayo ko po kay Mr. Ang, mula pa min simula, sabi ko, lahat ng judicial remedies at legal remedies niya ay
aming hahabulin. No? At sa ngayon, marami pa siyang natitirang judicial remedies. Hindi naman siya dapat tibong-tugis na parang isang kriminal. Wala pa naman tayong trial at declaration of guilt para kay Mr. Ang. Siya po ay isang Pilipino. Siya po sa ating saligang batas ay may presumption of innocence. So hindi po siya susuko at this time. Hanggat hindi na i-exhaust lahat ng legal remedies, hindi pa susuko si Atong Ang, attorney. Yun ho ang payo ko sa kanya, Alvin. Ano? Kasi marami ka namang legal remedies na natitira. Yun dapat ay exhaust natin bago ikaw ay sumuko. Bakit naman niya pagsasapalaran yung sarili niya sa pagsuko? Ganyang pinalalabas na siya ay isang armed and dangerous. Merong bounty sa ulo niya. Kung maaktuhan niya na palabasin ng nanlaban, di kawawa naman si Mr. Ang. Masyado rin napiprejudge ng gobyerno si Mr. Ang. Ano pa po? Sige, go ahead. Tapusin niyo. Kami, we have and we continue to be respectful of the government. We hope that they will also respect the rights of my client. Alvin, yun lang naman ang hinihingi ko. Ano pa po ang natitira legal options? Sabi mo kasi may legal options ka pa, Mr. Ang, kaya hindi mo kailangan sumuko at this point. Ano pang naiwang legal remedy sa kanya? Marami pong proceedings na mangyayari sa korte. Kahapon ng late afternoon, nakapag-file po ako ng omnibus motion sa korte sa Santa Cruz. Hindi ko unang-una ang reconsideration nung order ni judge na isyuhan ng warrant si Mr. Ang. Pangalawa, hinihingi ko doon sa motion kong yun na humari pag-aralan ni judge yung pag-i-issue ng warrant of arrest dahil yun ay tinatawag namin quashable. Ano? Yung pwedeng pawalan ng visa yun dahil maaaring nagkamali si judge sa kanyang pag-aaral at sa pag-i-issue ng warrant of arrest. 10 milyong piso ang patong sa ulo ng negosyanteng si Atong Ang na pinaaresto kaugnay sa pagkawala ng 19 na sabungero sa Santa Cruz, Laguna. Bukod sa pagiging #1 most wanted sa buong bansa, armado at mapanganib din ang turing ng DILG kay Ang, kaya pinakansela na ang mga rehistro ng kanyang mga armas. Humiling na rin ang PNP sa Interpol ng red notice laban kay Ang, gayon din ang whole departure order mula sa DOJ para sa binansagang pugante. Hindi lang basta most wanted sa buong bansa ang turing ngayon sa negosyanteng si Atong Ang ng Department of Interior and Local Government. Mapanganib na rin ang turing sa kanya dahil sa pagiging armado umano. Siguro may tuturing natin na #1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing over 100 missing sabongeros. And he is considered armed and dangerous. Dahil nga itinuturing na armed and dangerous, ipinagpapalagay ng mga otoridad na handang gumamit ng dahas ang negosyante at mga banday nito, kaya posibleng pahirapan ang pag-aresto. We have to assume na delegado siya. Tandaan nyo yung taon to, may nitin ang ulo nito. Minsan sa isang sabungan, congressman, sinampal niya. He has violent tendencies. Ang pagkuha ng baril ay sa ganong karaming pera, madali para sa kanya yan. At madali siya kumuha ng mga security na bibili niya kalang loyalty. Pinag-iingat ang PNP tracker teams at pinakansela na rin ang 6 na registered firearms ng negosyante. Bagaman posible pa rin umanong makapag-armas ito dahil sa dami ng pera ayon sa kalihim. Gagawin ng pulis ang lahat para proteksyonan ang sarili nila sa kakayahan ni Atong Ang. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. Mag-iingat lang po ang ating mga kawal na hindi sila masaktan. Pinatungan na rin ng kagawaran ng ulo ni Ang ng 10 milyong pisong pabuya. Kapalit yan ng anumang impormasyong magre-resulta sa pagkadakip sa kanya. Sa gitna ng mga kasong hinaharap, kaugnay pa lang ng 19 na sabongerong nawawala sa Santa Cruz, Laguna. Sa ngayon, bigo ang PNP CIDG na mahanap si Ang sa 4 na mga properties nito sa Metro Manila at Calabarzon. Sunod na pupuntahan ang ilang pang properties ni Ang sa Visayas. Humiling na rin ang PNP sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Ang, bagaman naniniwala ang pulisya na nasa bansa pa ang negosyante. Hiniling na rin ng PNP sa DOJ at Bureau of Immigration na maglabas ng whole departure order. In case na makalabas ng bansa si Atong Ang through the back door or wherever, other countries or the members of Interpol may arrest him. Sa pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So,
dapat nandito po siya. Sa 18 akusado ng kidnapping with homicide and kidnapping with serious illegal detention, kaugnay ng mga nawawalang sabongero, 10 mga opisyal at dating opisyal ng PNP ang hawak ng PNP-CIDG sa Camp Crame. Ang 7 sibilyan naman na mga empleyado ni Ang sa sabungan nasa kustodiya ng PNP-CIDG Batangas. Kabila ng mga hakbang tulad ng alok ng pabuya, bigo pa ring matagpuan si Atong Ang hanggang sa mga oras na ito. Maki-update tayo sa mga lugar na ginalugad ng mga otoridad sa Laguna at Rizal. Mel, 4 na area sa may probinsya ng Rizal at Laguna ang pinuntahan ng mga otoridad para isilbi ang warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang. Pero bigo silang makita ang negosyante. Ekta-ektaryang pag-aari ni Atong Ang sa Sinulawan, Laguna ang unang tinungo ng mga tauhan ng Calabar Zone Intelligence Division, Laguna Intelligence Unit at Sinulawan Police. Andito kami para i-save yung warrant of violation ng regular tribal. Sinong pwedeng makausap? Yung? Sa loob, tumambad sa tracker team ang napakaraming sinungan ng manok. 2 helipad, mga villa at isang main house na nasa ibabaw ng burol. Inisa-isa ang kwarto sa main house pero bigong matagpuan si Ang. Wala rin natagpuan ang galugari ng isang farm sa Magdalena, Laguna na umano'y pinupuntahan ng negosyante. Nag-negatibo rin ang pag-ikot nila sa isang cockfighting farm sa Mapitak, Laguna. Gayun din sa isang resort sa Halahala, Rizal. Pag-aari rin umano ito ni Ang pero hindi siya natagpuan nang inspeksyonin ang mga kwarto. Ang NBI Laguna naman, ininspeksyon ang isang farm sa San Pablo, Laguna pero wala rin silang nakita. Mel, bagamat nagdagtibo nga dito sa binisitang farm sa may bahagi ng Mabitak, Laguna na di umano ay pagmamayari ng kapatid ni Charlie Atong Ang. At itong isang napakalaking farm na may laking lawak na 400 hectares, Mel, no? Dito sa may bahagi ng Sinaloa, Laguna, nangako ang Calabar Zone Police at Regional Intelligence Division 4A na patuloy ang kanilang magiging pagmamonitor at pag-iikot para isilbi ang warat laban sa negosyante. At yaman ang latest mula rito sa Laguna, balik sa iyo, Mel. Biguring matagpuan si Atong Ang sa umano'y bahay niya sa Mandaluyong. Sa gitna naman ng pagtuturing sa kanya bilang armado at mapanganib, pumalag ang kampo ng negosyante. Nakatutok si Darlene Kai. Bitbit ang hindi bababa sa 4 na arrest warrant. Hinalughog ng Mandaluyong Police at PNP-CIDG ang umano'y bahay ni Atong Ang sa barangay Mauway, Mandaluyong City. Pero bigong matagpuan si Ang. Tanging nagpakilalang abogado ni Ang humarap sa pulisya. Kaya patuloy na imomonitor ang address sakaling bumalik doon si Ang na pinaaresto ng Santa Cruz, Laguna RTC Branch 26 para sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. Kaugnayan ng 19 na sabongerong hindi na nakita matapos magsabong sa sabungan ng pagmamayari ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, gagawin ng mga pulis ang lahat para mahanap si Ang na tinawag niyang armed and dangerous. Pagpalag ng kampo ni Ang, padalos-dalos daw at walang basihan ng pahayag. Tumanggi muna ang abogado ni Ang sa mga bagong panayam at palilimita muna sa unang pahayag na premature ang desisyon ng korte na ipaaresto si Ang. Yan ay habang inaasikaso ang pleadings na ihahain niya sa korte para hindi niya maapektuhan ng judicial remedies o mga legal na hakbang ni Ang. Ayon naman sa DOJ, ang tanging remedy ng kampo ni Ang na pwedeng maaksyonan ng korte ay motion to quash. Yung motion to quash, pwede niyang i-file even before the arraignment is set, or before even the court acquires jurisdiction over the person. Pero all other pleadings na i-file nila kung hihingi sila ng kahit na anong affirmative relief galing sa husgado, ay hindi nila pwedeng gawin at hindi aaksyonan ng husgado dahil sa wala pa itong jurisdiction doon sa katauhan ng akusadong humihingi ng affirmative relief. Itinuturing na nilang fugitive o pugante si Ang. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Hanggang bukas na lang si Atong Ang para isuko ang mga armas niya at ng kanyang security, kabilang ang ilang matataas na kalibre tulad ng M16. Binabantayan na rin ang mga pulis na umano'y tumutulong kay Ang, kabilang ang ilang senior police officer at ilang nasa serbisyo pa. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Ipinasusuko na kay Ang ng PNP ang mga baril na nakarehistro sa pangalan niya. Sa sulat na ipinadala kay Ang, sinabihan siya, kanyang pamilya, mga kamag-anak o abogado na isurrender sa Firearms and Explosives Office ang kanyang mga baril. There are 6 firearms under his name. 2 are high-powered firearms, the rest are pistols. We have informed him today properly na the firearm is supposed to be surrendered kasi nga akusado po siya sa isang krimen. Sa ngayon, itinuturing ng iligal ang mga baril ni Ang. Kabilang sa mga pinasusukong high-powered firearms ang 2 M16. Otherwise, we will be conducting also
applying for search warrant para makuha namin yung mga baril na yun. Medyo process na po na ibigay sa kanya. Meron siya hanggang bukas. Yeah. Pinababawi na rin ng PNP ang mga baril ng kanyang security. These are Glock pistols. Siya ang bumili, but under the name ng mga security niya. And we have also asked the CSG to revoke it. Ayon sa pulisya, hamon ng pag-aresto kay Ang, lalo't kabilang sa mga tumutulong umano sa kanya ay mga kabaro nila na hindi basta-basta ang mga pulis. Tumutulong? Marami po kasing nakinabang kay Atong Ang. May mga yumaman na tao, may mga yumaman na mga police officers. Alam naman natin ito. They are also seasoned police officers. So basically, yung pagtatago niya nakakakuha rin po siya ng mga information dito sa mga taong ito, ng mga naging kaibigan niya on how to evade yung police. But we will not stop. Kilala naman daw ng CIDG ang mga pulis na tumutulong kay Atong Ang. Sa katunayan, nasa watchlist nga raw nila ang mga ito. Does it involve the two-star general? Some of them are senior officers. But not in the service anymore. Some of them are in the service, some are not. Bagaman di pinangalanan, pinaalalahanan ni Morico ang mga nasabing pulis sa kahinat na ng kanilang ginagawa. Alam natin na hustisya ang hinahanap ng gobyerno. Let us support the Department of Justice. And na mga pulis tayo, whether you are active, retired, or dismissed, alam nyo na one day sa buhay ninyo, nabuhay yung pamilya natin sa sweldo na binigay ng gobyerno. So I think it's time na yung loyalty natin ay nasa government at sa hustisya ng Pilipinas. Sa ngayon, patuloy daw ang investigasyon sa kanila. Kasalukuyang nasa isang undisclosed location daw ngayon at bantay sarado round the clock sina Dondon at Elakim Patidongan, ang magkapatid na tatayong testigo sa kaso ng mga nawawalang sabongero at kapwa nasa DOJ Witness Protection Program. Binabantayan sila ng gobyerno. Sa ngayon, hindi ko alam kung asan yung mga exact location nila. Ayon sa kanilang abogado, matagal nang may banta sa buhay ang magkapatid na Patidongan. Pero laluan niya ngayong inilabas na ng korte ang warrant of arrest laban kay Atong Ang at sa iba pang akusado. Napaka-critical ng kanilang mga kalagayan. Napaka-importante ng role nila rito. Kapag na ikaw ay binabantayan ng gobyerno, meron kang continuing threat. Ang kaanak ng mga biktima nangangamba rin sa kaligtasan ng mga testigo, kaya nanawagan sila sa gobyerno. Yung witness namin is maproteksyonan hanggang dulo at hindi magkaroon ng bias na dun sa kaso. Nananawagan po ako na sana po proteksyonan, alagaan nyo yung witness namin. Siya na lang po yung natitirang pag-asa namin para makamit tong hustisya na to. Ipagdasal ninyo kami, yung kliyente namin, buong pamilya nila, safety nila, dahil nakasalalay dito yung hustisya sa mga pinasilang na mga sabongero. Sa kabila niyan, nakakita na ng pag-asa ang pamilya ng mga nawawala na dati nangangapa sa dilim. Masayang-masaya po kami ngayon dahil po ito na po yung matagal namin pinakihintay na magkaroon po ng warrant of arrest si Mr. Atong Ang. Si Ryan ay kapatid ni Michael na na-videohang ine-escortan palabas ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna na kontrolado umano ni Atong Ang. May mensahe si Ryan sa dalawang suspect na kinilala ni Patidongan na sina Rodelio Anigig at Roger Burican at ngayoy nasa kustodiya na rin daw ng pulisya. Si Anigig at Burican, so ito na yung pagkakataon natin na talagang mapatunayan nyo kung talagang hindi kayo ang may gawa sa kuya ko noon. And then, sana, ito na yung pagkakataon namin na makuha yung hustisya para sa kuya ko. Kinalampag din nila ang puganteng si Ang na ngayon itinuturing ng DILG bilang armed and dangerous. Malaki naman po ang tiwala namin sa PNP at sa ating kapulisan na talagang mahuhuli po natin si Atong Ang. Kay Mr. Atong Ang, di ba sinasabi mo inosente ka? Ngayon mo patunayan yung pagiging inosente mo. Sumuko ka, harapin mo yung kaso, then doon na lang po tayo magharap. Patunayan mo talagang inosente ka. Dismayado po kami kasi kung hindi siya lilitaw, mas lalo po kaming maniniwala na talagang kasalanan niya lahat to. Lahat ng nangyari sa mga kaanak po namin, kasalanan niya po yun. Paano naman namin malalaman yung panig niya kung hindi siya susuko? Hindi pa ganun kasaya yung nararamdaman namin dahil unang-una, hindi pa naman siya totally nahuhuli. Hindi malaman kung nasaan siya ngayon. Diba, kung talagang wala siyang kasalanan, kung talagang totoo, yung mga pinagsasabi niya, bakit siya nagtatago ngayon? Bakit hindi siya humarap? Sagot ng kampo ni Patidongan sa statement ng abogado ni Ang na premature ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa negosyante. Alam mo, kahit law student, alam mo yan na kapag ang korte nagkaroon ng jurisdiction sa isang kaso, i-determine niya lang yung probable cause. The fact na meron ka ng moral certainty of conviction na dinetermine ng Department of Justice. Samantala, patuloy naman daw na ipaglalaban ng pamilya ng mga missing sabongero na makasama sa mga makasuhan ang iba pang kasapi ng tinatawag na Alpha Group na natanggal sa listahan ng mga itinuro ng testigo na may kinalaman sa kaso. Kung ikaw ay isa sa mga may-ari ng isang organisasyon, kasama ka doon, lahat ng mangyayari sa loob ng organisasyon mo, alam mo yon. Kasi kasapi ka po doon. Kaya hindi po kami naniniwala na wala siyang alam. Hindi nga siguro siya yung pumatay sa mga kamag-anak namin, pero
naniniwala po ako na may alam po sila. Makikipagtulungan kaugnay nito ang kampo ni na Patidongan. We will be submitting supplementary evidence. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live a life of